Hinihinala ng mga eksperto na ang gamit na ito ay mula sa future. Isang gamit na pamilyar ang marami ngayon. Nadiskubre ang imahe na ito bilang isang malaking katanungan sa historya. Bata na may tangan at tila laptop na ipinipresenta sa isang tao na tila may pwesto sa lipunan. Wala naman sa aklat ng The Cape Scott Story, natagpuan ng mag-asawang ito ang isang larawan na kuha noong 1917 isang lalaki na hindi akma sa litratong ito. Hindi ka naniniwala? Ito, panoorin mo. Mula sa CCTV car ng pulisya, makikita ang driver na ito na wala sa sarili. Baka lasing o nakadrugs. Nung napansin ng mga pulis ang ginagawa ng gagong ito, biglang tumawid ang andar at parang nagpahabol pa sa mga matutulis. At mula sa dead end na kanyang nilikuan, laking gulat ng mga pulis sa nakita. Hindi ka naniniwala? Sige, slow mo natin, pati pagkawala niya sa dilim. Oh, may nabago ba? Parang ulo lang ni Manong at ng Cloud9 chocolate, iisa itsura. Oh! Sa kabilang panig ng mundo, nakita naman ito. Oh! Naalala ko tuloy yung pelikulang Back to the Future ni Michael J. Fox. Isang astig na DeLorean na gamit nila pag pumupunta sila sa future. Ano nga ba ang time travel? Sabi ng lolo kong si Einstein, noong 1905, 16 years old pa lang siya noon. Malaki ang posibilidad ng time travel. Ito daw ay isang pagkilos ng napakabilis o speed light na bagay mula sa isang lugar na pupuntahan o pinanggalingan. Dito sa Pilipinas, nagagawa na yan ng mga mayayaman. Ikaw, mayaman ka ba? Ewan ko lang. Kung sa Pinas nagagawa na ang time travel, kamusta naman si Lolo? Bike lang, solved na. Ibig sabihin, pwede na natin resbakan ang mga umalipusta kay Rizal. Hindi Kano, hindi rin Hapon, kundi mga Pilipino. Isa lang naman ang tanong dyan sabay ilag. Ano ba talaga ang time travel? Yung problema sa pagbabudget ng oras. Kung kunwari, papasok ka, tapos malilate ka kasi traffic sa EDSA. Time travel, yan ba yun?